Inakala ni Jingo na ang estranghero sa kanyang harapan ay isa lamang ordinaryong throne master mula sa bansang siya na padalos-dalos na lumitaw ng walang anumang babala. Dahil dito, tahasang pinagtawanan at minaliit niya ito dahil sa napakapabaya at napakamayabang nitong pagpapakita. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang panunuya, hindi maitatangi ni Jingo na ang taong kaharap nila ay talagang kakaiba. Napakahina at halos hindi kapansin-pansin ang aura nito. Sa unang tingin, para lamang itong isang ordinaryong taong naglalakad na walang anumang espesyal na katangian. Napakunot ang noo ni Jingo habang itinatanong sa sarili kung kailan pa dumating ang taong ito, dahil kahit kaunting presensya ay wala man lang siyang naramdaman. Ang hindi man lang pagpansin sa pagdating nito ang lalong nagpatindi sa kanyang pagdududa at takot. Samantala, dahan-dahang itinaas ng ating bida na si Fang Yi ang kanyang kamay at ipinalabas ang kanyang naglalagablab na espada. Buong lakas niya itong iwinagayway at ibinaba bago seryosong binigay ang tanong sa kanila, nakikilala na ba nila siya ngayon? Malamig niyang idinagdag na may nagsabi na rin sa kanya noon ng ganoon ding mga salita, ngunit ang kanilang mga trono ay nawala na sa kanila magpakailanman. Nang makita ng isa sa mga tauhan ni Jingo ang naglalagablab na espada ng bida, agad itong napasigaw sa matinding gulat at itinuro ito sa kanyang kapitan. Iyon daw ang maalamat na Flaming Blade of Yang. Dahil dito, mabilis na kumalat ang matinding takot sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, doon lamang lubusang napagtanto ni Jingo na ang taong kaharap nila ay walang iba kundi ang Panginoon ng Sun God Throne. Biglang tumakbo papalayo ang isa nilang kasamahan habang pasiga na sinasabing kailangan na nilang umalis dito. Lalong naguluhan at nagalit si Jingo, kaya agad niyang tinanong ang kanyang tauhan kung bakit ito tumatakbo. Kasunod nito, nagpakawala siya ng isang malakas na shockwave ng enerhiya at sumigaw na isa rin siyang First Sequence Throne Master. Inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan bilang Lord ng Moonlight Throne at sinimulang tawagin ang Lunar Divinity na namumuo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik at nakatayo lamang ang bida sa loob ng kanyang gintong hadlang, nakatitig habang ipinagmamalaki ni Jingo na ang kanyang Great Moonlight Attribute ay iba at higit na mas mataas kaysa sa iniisip ng karamihan. Tinanong pa niya ang bida kung natatakot ba ito sa sukdulan at matindi niyang katangian. Sa mismong sandaling iyon, bigla niyang hinayla ang bida papasok sa kanyang Moonlight Fantasy Domain. Sa loob ng domain, hinayaan lamang ng bida na maglaho ang kanyang sandata. Tiningnan niya ng walang anumang interes ang kakaibang mundong puno ng ilusyon at malamig na nagtanong kung iyon ba ang kanyang ilusyon. Sinang-ayunan iyon ni Jingo at ipinaliwanag na sa sandaling iyon, ang bida ay siya na, at siya naman ay ang bida. Hindi raw magagawang patayin ng bida si Jingo, ngunit siya naman ay malayang makakapatay sa bida. Biglang nanlaki ang mga mata ng bida sa gulat ng isiga ni Jingo na papatayin niya ito. Sa isang iglap, nahiwa-hiwalay at nagkapira-piraso ang buong katawan ng bida, at bumagsak ang mga bahagi nito sa anino ng pulang kaluluwa. Habang nakalutang sa gitna ng nagliliwanag na buwan, ipinagmalaki ni Jingo na maging ang kaluluwa ng bida ay pipinuhin din niya tungo sa diwa ng buwan. Sinabi niyang dapat pa silang magpasalamat sa dakilang liwanag ng buwan, sapagkat nililinis at dinadalisay nito ang kanilang maruruming kaluluwa. Hiniling din niya sa bida na tulungan siyang gawing mas mabuti ang kanyang kaharian, at ipinangako niyang ipagkakaloob sa kanila ang walang hanggang kaligayahan. Ngunit bigla, siyang natigilan ng magsalita ang bida at sabihing sa kasamaang palad, walang anumang epekto sa kanya ang katangiang ito ng liwanag ng buwan. Habang nakaupo ang bida sa kanyang Sun God Throne, ipinaalam niya kay Jingo na nakarating na siya sa Divine Moon Realm. Mula nang pumasok siya sa Divine Moon Realm, naging ganap na immune na siya sa lahat ng atake ng espiritual na kapangyarihan na may katangiang lunar. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang Spirit Eye Technique ay may kakayahang supulan at durugan ang anumang teknikang nakabatay sa ilusyon. Kahit pa ang kalaban niya ay isang Throne Master na nasa unang pwesto, hindi pa rin siya nito magagawang talunin sa pamamagitan lamang ng mga ilusyon. Dahil sa matinding kapangyarihan ng Spirit Eye Technique ng bida, biglang napasukan ng dugo si Jingo. Marahas na ipinamukha ng bida sa kanya na ang kanyang espiritual na kapangyarihan at ang kanyang mga pamamaraan ng pag-cultivate na may katangiang liwanag ng buwan, maging ito man ay para manipsip, manlito, o mabaligtad ng lakas, ay walang gumagana sa kanya.
Idinagdag pa ng bida na alam niyang hindi pa man lang nakakarating si Jingo sa Rising Sun Realm, hindi ba? Habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig, nanginginig ang buong katawan ni Jingo habang hysterical na sumisigaw na hindi iyon tama. Malinaw naman daw na pareho silang nasa first sequence Throne Master at isa rin siya sa pinakamalalakas na hari sa buong planeta. Para sa kanya, ang trono ang pinakamahalaga sa lahat. Sa huli, iginiit niya na ang mga antas ng realm at ang mga batas ng mundo ay walang kabuluhan, dahil sa harap ng trono, ang lahat ng realm at batas ay pawang mga ilusyon lamang. Nang dahan-daang lumapit sa kanya ang bida, buong lakas na muling pinakawalan ni Jingo ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya habang buong galit na isinisigaw na imposible raw na hindi niya matatalo ang bida. Kung hindi man niya maaaring maapektuhan si Fang Yi gamit ang mga katangian ng buwan, wawasakin na lamang niya ang mismong planeta at ang buong lugar na kanilang kinaroroonan. Handa raw siyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay, at buong galit niyang ipinagsigawan na wawasakin niya ang buong bansa. Hindi man lang umimik ang ating bida sa kanyang narinig. Hinayaan lamang niyang gamitin ni Jingo ang kanyang relative gravity upang sirain ang paligid. Agad na nagpakawala si Jingo ng napakalakas na enerhiya na unti-unting gumiba at sumaira sa buong kabundukan. Dahil sa matinding panganib, napaatras ang kanyang mga tauhan at napatanong sa sarili kung nababaliw na ba ang kanilang pinuno. Iminungkahi ng isa sa kanila na tumakas na lamang sila, ngunit nang makita iyon ni Jingo, galit siyang lumingon sa mga ito at tinawag silang mga traidor dahil sa pagtatangkang tumakas. Ang pagtakas daw ay isa ring malaking krimen, kaya agad niyang hinayla ang dalawa pabalik gamit ang kanyang kapangyarihan habang muling ipinaaalala na isang malaking karangalan para sa kanila ang maging kanyang mga espiritu ng buwan. Napasigaw sa matinding sakit ang kanyang mga tauhan habang unti-unting nilalamon ng nakakapasilaw na enerhiya ang kanilang mga katawan. Pagkatapos nitong sirain ang sarili niyang mga tao, buong lakas na pinilit ni Jingo na pasabugan ang kanyang natitirang enerhiya sa mismong harap ng bida. Subalit kalmado lamang siyang tinitigan ni Fang Yi bago itinanong kung sa tingin ba ni Jingo ay mananatiling hindi apektado ang kanilang bayan sa ganitong paraan at makakabalik pa ito bilang isang makapangyarihang bansa sa buong mundo. Pagkatapos ay iniunat ng bida ang kanyang kamay patungo sa nagliliwanag na enerhiya habang ipinaliliwanag na ang lahat ng bagay sa sangsinukob ay nakaugnay sa espiritual na enerhiya, kung saan ang bawat elemento ay nakikipag-ugnayan at nagpapasuko sa isa't isa. Sa isang marahas na pagkuyom ng kanyang kamao sa hangin, biglang namilipit sa matinding sakit si Jingo, na tila may isang hindi nakikitang higanteng puwersang pumipiga sa kanyang buong katawan. Napasigaw si Jingo sa labis na sakit, nawasak ang kanyang maskara, at muli siyang napasukan ng dugo. Sa isang iglap lamang, naging madali para sa bida na ganap na basagin ang napakalaking enerhiyang binuo ni Jingo. Dahil dito, napaluhod si Jingo habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang damhin ang kanyang espiritual na enerhiya sa paligid, ngunit na-realize niyang tuluyan na itong nawasak at naglaho sa wala. Bahagyang napabuntong hininga ang ating bida. Muli niyang inilabas ang kanyang naglalagablab na espada at mabilis itong pinaikot sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jingo, na hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay wala na, nanginginig niyang itinatanong sa sarili kung nasaan na ang Moonlight Throne at kung nasaan na ang kanyang trono. Hindi ba't nasa ilalim ng kanyang pamumuno ang lahat? Seryoso lamang siyang tinitigan ni Fang Yi at sinabing, tapos na ang lahat. Mabilis na humakbang pasulong ang bida. Kasabay ng isang napakabilis at matalim na pagwasiwas ng kanyang espada, nagawa niyang pugutan ng ulo si Jingo sa isang iglap. Kahit humiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang katawan at lumilipad sa hangin, mariin pa rin niyang isinisigaw sa pagtanggi na hindi siya kailanman susuko. Malamig lamang na tinitigan ng bida ang bumagsak nitong bangkay. Hindi nagtagal, dalawang Pioneer Guard mula sa border ang mabilis na tumakbo patungo sa pinangyarihan. Ganon na lamang ang kanilang gulat nang makitang ang Sealer mismo ang personal na kumilos laban sa mga nanghihimasok. Hindi rin nila maitago ang labis na pagkabigla habang naiisip kung ito na nga ba ang tunay at nakakatakot na kapangyarihan ng Sun God Throne, sapagkat nagawa nitong talunin ang tatlong may hawak ng trono ng magkakasabay. Ang dalawang pioneer na ito na nakatayo sa harapan ng depensa ay napatanong sa isa't isa, paano kayang napatigil ng Sealer ang napakalaking avalanche sa isang hampas lamang ng espada?
At paano rin nagawang makasingit at makapasok ng mga infiltrator na ito sa kabila ng pinatinding depensa sa hangganan. Ngunit biglang napasigaw ang isa sa mga pioneer at itinuro ang lumulutang na trono sa hangin. Doon nila napagtanto kung bakit ganoon na lamang kalakas at kitikot-takot ang kalaban, ang napakalaking kapangyarihang iyon ay nagmula pala sa isang first sequence throne. Nagawa ng kanilang sealer na paslangin ang isang first sequence throne master kasama ang dalawa pang throne master ng ganoon kadali. Dahan-daang lumapit ang bida sa nagniningning na moonlight throne upang kilatisin at suriin ito.